Ayan guys, isang mapagpalang araw sa atin lahat. Good morning, magandang tanghali, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Mga taga-subaybay kay Lulu Ubas. Ayan. Sa araw na to, susugod tayo doon kay Diwata kasi dumating na naman yung mga taga-City Hall. Gusto nila ipasara, pero binigyan pa rin ng pagkakataon na makapag-comply si Diwata. Pero bago yan guys, alamin natin bakit pilit pinapasara yung kanyang parisan. Ang punot dulo ng dahilan nito guys, meron kasi isang customer nagreklamo sa City Hall, sa sanitary, na meron daw ipis, meron daw langaw sa kanilang kinakain. Kaya yung mataga City Hall, sanitary permit, sumugod doon kay Diwata para ma-inspeksyon. Ano pang ginagawa niya? Tara, punta natin. Ganun na lang po kasi hindi naman kasi basta sinabi nasara na kaagad kasi anak buhay to eh. Ngayon nakikita ko kasi ang daming naninira sa akin. So hindi ko alam kung sino ba talaga itong tao na to. Hindi ko alam, hindi ko sa kilala eh. Diba? Kung totoo man to, kaya kailangan ko din siya makaharap kung saan kami sa proper bill kami magkaharap. Basta ginawa niya sa akin to, gusto na mangyari. Negosyo to sir eh. Anak buhay namin to, hindi lang ako lahat. Dito kami umaasa tapos sisiraan niya lang ako ng ganun-ganon. So hindi man din ako papayag sir na ganun lang din ang gagawin ko sa kanya, gagawin din ang gagawin niyo. So sige. Kasi hindi naman ako papayag na sirain lang ako ng kung sino-sino para lang maisara yung tindahan ko sa dami ng galit sa akin. So wala tayong tinatago, nandiyan lahat ng camera, pina-SP ko sa inyo lahat. So nakita niyo naman. So, kung ano man po yung problema, harapin ko naman. Pero dito sa tao na to, gusto ko rin siya makaharap sa proper venue. Tumawag lang ako sa lawyer ko, papalan namin to ng kaso. Kasi isa pa pong sir, yung nakapag-secure na po kayo na mga ibang mga famous sa local famous. Yes, lahat po ng kailangan po ni City Hall ng Pasay. May matagal na actually nakausap ko si Mayora, binigyan niya ako ng 2 months. Yes, lampas lang 2 months. Ang nangyari, nasa City Hall po nakapinding lahat. Pero lahat po ng kailangan nila yung para sa akin dito, yung sa yung mga hinihingi nila ng requirements na ibigay ko na. Hindi ko lang alam, mayroon pa yata isang papel na hindi pa nabibigay, hindi ko alam kung sa lupa ba o ano mga problema nila. Kaya wala pa yung permit, pero lahat yun, i-comply ko na lahat yan. Wala. Sinabi ko na yun kay Mayora, wala kaming contract of lease dito. Mayroon lang tao na magandang loob, pinapayagan niya ako. Ibinisikos ko na yun sa City Hall. Ang hinanap sa akin, certification na puwapayag yung nagpapit sa akin dito na magtinda ako. Which is, pinalubad ko yun, binigay ko yun sa kanila. Kasi wala kaming contract of lease eh. Sino ba naman ang ayaw na mawala ng contract of lease, di ba? So kaya lang siyempre hindi ko alam kung ano mga something kasi pagdating kasi sa lupa hindi ko lang problema yan kung anong kasi ako pinapitula naman ako dito kung ano man yung problema nila. May tao na rin po ba kayo na? Mayroon sa po, pest control? Mayroon po nag-aayos. Oo. Sa mga pest control na? Actually ready na po ako kasi pag hinihintay ko na lang din po yung magaling yung permit, yung mga inspection, naka-ready na po ako dito sa lahat. Kaya nga po yung mga kailangan ko dito, pinaprovide ko na lahat. So yun. Ang hinihintay ko na lang talaga yung advice nila kasi lahat na ng papers na kailangan nila nasa City Hall na po. Ilang buwan na yun na tinatawagan ko na bago pa po, pero kami sa establishment dito, dapat po naman. Yes sir, ganito. Awarding ba kayo sir na mas marami nagtitinda dito na situation sa akin? Sa lugar na to? O yun. Kasi ako sir, ang kwento siguro sa akin dito siguro bago sa inyo no. Bago ako maging negosyante, marami na ako nakikita nagtitinda dito. Malalaki pa dito sir, kasi dati kasada lang ako. Hindi ko nakitaan na ginanito nyo, pero hindi ko kayo question doon. Gumaya lang ako. Tapos ngayon, nandito na ako, nagtayo ko kasi dati kalsada lang ako. Ang advice nila sa akin dati kasi nakalsada ako. Siguro naman alam nyo yan kasi laging viral sa labas. Humanap ako ng pwesto para hindi na ako mapawisto sa clearing. Ngayon, may pwesto na ako. Naipag-complain naman ako kasi kailangan daw nito. Sinabit ko naman lahat. May cover yan, nagtataka lang sila. Ayan o, i-cover mo na yan. Ito. Ayan. O, ngayon sir, kasi tinatakan na nila kasi 40 out yan. Nakaganito na yan sir. O, ayan, bakit yan? Alin? Mayroon yan sir, sabay natin yan kung wala lang takip. Ito sir, ang concept ko lang din sa inyo para maging patas lang tayo. Hindi lang sana akong tingnan nyo. Marami kasi dito mas nauna pa sa akin na ang tagal-tagal na nagtitintang, hindi ko nakita na hinanapan nyo ng permit.
hindi ko nakitaan na parang ginanito nyo sa akin. So hindi ko alam kung anong reason nyo. Pero sana lang sana, hindi ko naman kayo pini-question. Ako naman, gumaya na lang din sa kanila. Pero hanggat maaari yung obligasyon ko, makuhanan ng permit, ginagawa ko naman ngayon. Ang naging problema lang kasi, sir, wait lang. Ang naging problema lang kasi talaga, nakipag-complain naman ako, kaya lang wala pa talaga yung permit. Pero yung mga kailangan na hinahanap nila sa akin, ay pasa ko naman na. So yun lang naman. Andito po kami naman, idol. Oh yes, kaya nga sir, mas maraming salamat kasi hindi rin naman ako papayag na basta lang tayong saraan. Patunayan na harapin ko to sa proper period. Tinawag ko na rin to sa legal ano ko din. So yun lang. Sinasabi niyo, sir, na katulad niyo, naka-prepare na yung mga requirement niya. Yes. Sa tubig pa sa yung pinanggalingan ito sa iyo. Lahat po kami dito sir, sabi ko lang yan sinasabi ko lahat. Fish control na ba kayo? Lahat lang ito nga sir. Yung toilet na ba ko kayo pinag-prepare? Sabi niyo, toilet para sa mga... Meron po. Pwede makita. Meron po tayong Tapos yung toilet. basurahan ng segregation namin. Kasi trade ng mga nabubulak sa dyan nabulak. Katulad yung may nakita ko, sama-sama yung nabubulak sa dito eh. Yes sir, wala pa nga. Inintay ko nga kasi talaga, di ba, nag-ano tayo ng permit. Kung anong advice nila na gagawin ko, yung pang-improve ko. Wala pa kasing permit eh, hindi ko pa nga alam kasi bago na tayo sa tindahan eh. Parang ganito kuya, advice nyo ako kasi wala akong idea eh. Ano ba ang dapat at hindi dapat? Ngayon ko lang malalaman sa inyo kung kailangan mag-provide, na kung anong ipoprovide ko naman yun eh. Hinihin ko na talaga yung advice kung anong gagawin ko. Kasi ngayon, sir, yes. Kasi sir, ganito, di ba, kapag nanegosyo kasi, di ba, nasa labas lang ako, part lang kami, ngayon lang naman ito lumakas eh. Nung pinapasok ako dito, ilang buwan pa lang ito kuya, alam niyo naman siguro yan. Pero marami ako nakikita nagtitinda dito, parang gumaya na lang ako. Pero ako naman, ginagawa ko naman yung paraan para makipag-comply kung anong dapat baguhin, kung anong ikaalis ng tindahan ko. Wala namang problema doon. Kung sinasabi nyo, kailangan mag-provide ng basurahan o kaya pagtapunan. Lalagay namin lahat sa report dyan. Lahat ang suggestion namin sa iyo. O yun, wala namang problema. Ayusin natin. Hindi ako ng advice kasi wala akong alam eh. Ano bang gagawin ko? Kung ano bang ikabubuti para ma-improve pa yung Diwata Paris. Kung nandiyan kayo, gagawin nyo ako na kuya, gawin mo to. Wala kang tapunan ng basura, so gagawin natin yan. Bigyan mo ako ng isa, one by one. Wala naman problema doon. May pag-coordinate naman ako sa inyo, may pag-comply naman ako sa inyo para sa kaya sa bintahan ko ng lahat ng mga customer ko. So yun guys, napanood nyo wala naman daw problema. Ipo-provide niya naman lahat ng gusto mangyari ng sanitary permit at taga-City Hall. Kung ano-ano. Kaya lang, kini-question nila kagad si Diwata. Siyempre, talagang ganun ng pag bagong tindahan, bago ka i-ano niyan, siyempre, inspection, ipoprovide mo, tuturuan mo yung may-ari ng tindahan o si Diwata na ganito ang gawin mo, ganito, ganyan. Lahat ituro dapat. Nanggaling dun sa mismong sanitary, nanggaling sa kanila mismo na ganito, ganyan. Tapos, saka maayos yung ating yung kanilang problema. Ganun dapat. Kasi hindi naman alam talaga ng isang owner na kung anong gagawin. Talagang dapat talaga ng mga taga-City Hall yung owner ng tindahan para malagay sa ayos yung kanyang pwesto. Para sa ikabubuti ba ng kanilang negosyo. Tulungan na. Yun ang pinakadabis niyan. Wala pala naging problema eh. Ganun lang pala. Ang bilib talaga ako dito kaya Diwata. Talagang mabilis siya umaksyon eh. Basta sa ikabubuti ng kanyang parisan. Talagang mabilis si Diwata. Ayun. Nagkaayos sila. Susundin ni Diwata lahat ng sasabihin ng mga sanitary ng taga-City Hall para masaayos yung tindahan. Guys, ayos! Very good. Ayan guys kung nagustuhan nyo yung vlog ni Lolo Ubas, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At kung nagustuhan nyo yung vlog na to, huwag mo kalimutan hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga video ni Lolo Ubas. Ayan, hanggang dito lang. Maraming salamat po. Thank you. Hanggang sa muli. Hanggang sa sunod na vlog natin. Alright. Thank you. Ingat po lahat. Mag-ingat. Bye-bye.